Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais naman ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ho ito sa kumakalat na video sa social media sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung saan sinagot ho ito ng diretsahan ni Attorney Yossi Claire Castro at tila ho butata dito si Inday. So alam naman po natin, minsan may mga sinasabi ito si Vice President Sara Duterte na nonsense. Oo. At minsan nga, nanunotice ko nga, nasasabi ko nga sa sarili ko, minsan naiisip ko, ano ba to si Vice President Sara Duterte? Parang isip bata. Tapos ito pa yung nangangarap na maging presidente. Ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin itong naging sagot ni Attorney Yossi Claire Castro bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion. May kumakalat na video ngayon sa social media ng Vice Presidente. Sabi niya, hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. So, nabawasan yung BFF ninyo? Your thoughts? Oo, totoo naman. Admitted na hindi kami pwede maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. Kasi after taking the bar, after passing the bar, naging trial lawyer na po ako. Kaya hindi kami pwedeng parang mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Kaya hindi kami pwedeng magpareho. Why emphasize on the trial lawyer? Iba po kasi yung mindset ko. Pag trial lawyer, always evidence. Always evidence. Evidence-based. And Siya why ho, emphasize on hindi kayo corrupt? Hindi kasi ako corrupt. What are you trying to imply? Wala akong confidential funds. Okay. Ayun. Kaya magkaiba kami. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin ang naging reaction o sagot ni Yossi Claire Castro. So para sa akin, tama ho ang sinabi ni Yossi Claire Castro. Bilang trial lawyer, talagang always evidence po yan, di ba? So dyan na real talk naman si Vice President kasi alam naman po natin, minsan may sinasabi ito si Vice President na hindi naman natin nakikitaan ng ebidensya. So, dyan naman sa sinasabi ni Yossi Claire Castro na hindi siya correct na correct ho yan. Kasi alam naman po natin, si Vice President Sara Duterte, may kinakaharap nga ho na pananagutan sa atin na taong bayan. Yung regarding sa usapin ng confidential fund na kung saan di umano may mga nakatanggap na mga ghost name. Kaya sana next year mabuksan ulit yan ang usapin ng impeachment. Sana may mga mag-file naman ng mga individual ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi yan ho talaga, dapat ho talaga yan malaman ng pangkalahatan. Ang usapin na yan ay mahalaga para sa pangkalahatan na Pilipino na malaman kung ano nga ba talaga ang katotohanan sa di umano na mga ghost name na nakatanggap. Di ba? Sa tingin nyo ba mga ka-action, mga kakamping? Ito si Vice President Sara Duterte. Halimbawa man, kung maging presidente ito sa 2028, kasi ngayon, malabong-malabo po yan maging presidente sa ngayon. Gaya ng mga panawagan ng kanyang mga supporters na Marcos resign. Malabong-malabo po yan mangyari. So pag-usapan natin halimbawa, sa 2028 halimbawa, kung tumakbo siya, sa tingin ba natin na mga nakasubaybay sa mga issue, sa tingin ba natin, mananalo pa kaya yan si Vice President Sara Duterte? Na ngayon pa lang, ang ilan nga sa mga kababayan natin, nadidismaya, no? Nadidismaya sa kanyang mga pahayag na minsan walang kabuhay-buhay, for short, nonsense. Oo. Kasi nga may mga bagay na hindi dapat niyang patulan, pero pinapatulan niya. So para sa akin, parang napapaisip ako at napapatanong ako sa sarili ko. Ano ba to si Vice President? Isip bata ba ito? So, no? Ang sa tingin niyo? Tapos, yan pa yung nangangarap maging presidente ng Pilipinas? Sa tingin niyo ba, yung mga matitino, yung mga matatalinong taong bayan, sa tingin nyo ba, susuportahan kaya siya? Di ba? Sa tingin nyo ba, perkit na nakaditin pa rin sa dahig, si dating Pangulong Duterte, yun na ba ang magiging dahilan para suportahan siya?
Ngayon pa nga lang, nakukunan na natin ng base eh. Di ba? Oo, nakukunan na natin ng base. Kung talagang marami sila, bakit wala tayong nakikita na maraming crowd sa kanilang mga rally? Diyan sa kanilang panawagan na Marcos resign. How much more pa sa 2028? Di ba? Pero alam natin na may ano pa rin sila, may supporters pa rin sila, di ba? Excuse me. May supporters pa rin sila. Pero sa tingin ko, sabi ko nga, kung si Mayor Leni talaga maging kalaban nito, yan ang masasabi ko talaga na si Mayor Leni lang talaga ang pwedeng tumalo dito kay Vice President Sara Duterte sa 2028. Yan ay ang aking pananaw at nakikita kong senaryo. Di ba? Kayo, sa tingin nyo. Di ba? Kasi itong mga loyalista, hindi naman natin nila lahat. Itong mga loyalista, mas pipiliin ito si Mayor Leni Robredo. Di ba? Kasi nakikitaan nila na talagang halos si Mayor Leni Robredo na ang mas popular sa taong bayan. Anyway, hindi naman talaga umaano ang pangalan ni Mayor Leni Robredo. Lalong lumalakas ang pangalan ni Mayor Leni Robredo kasi sa pinapakita niyang kabutihan sa kapwa, ang pagtulong niya sa kapwa. Nationwide ang kanyang pagtulong. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling kulay. Kaya masasabi ko na si Mayor Leni Robredo ang pwede lang tumalo kay Vice President Sara Duterte. Di ba? O yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Min-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!